aking pagbubulay-bulayan. Kayo po ay makibukas sa akin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 6. Ang tatalakayin natin ay talatang 1 hanggang 14, ngunit ang babasahin ko lamang ay ang talatang 11 at mamaya po ay ating unti-unting babasahin habang atin pong pinag-aaralan ang mga talatang ito. Roma 6, verse 11, ganito po sinasabi. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang aming Diyos, minsan pa po ang aming papuri at salamat ay aming pong ibinibigay sa iyo. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kung aming tatanawin ang kagandahang loob mo para sa amin, nanliliit kami sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat minsan sa kabila ng lahat ng kabutihan, katapatan, pag-ibig na ipinamalas mo, Lord, still we fail. Pero salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sapagkat patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming tinatanggap. At ngayon pong umaga sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Lord, buksan mo po ang aming puso, ang aming mga espiritual na pandinig, Panginoon, ang kabuuan ng aming pagkatao. Upang, O Diyos, ang iyong pangungusap ay hindi makalagpas sa aming mga pandinig. Bagos ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, itulak, Panginoon, ng aming kaisipan upang ito ay aming ipamuhay, O Diyos. Salamat po. Samahan mo po kami, pangunahan mo ang iyong lingkod hanggang sa bawat makikinig nito. Wala po kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Ito, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo pong lahat ay makakaupo. This morning po, sa loob po ng month na ito, ang ating pong theme for this Thanksgiving month po natin is Jesus, our banner of victory. Ito po ay magpapakita na ang tagumpay ay sa Diyos na gumumula sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng kakayanan to live victoriously sa ating pong buhay pananampalataya. Mula nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, si Kristo na siyang mananagumpay ay nagbigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. That is why we live victoriously sa ating buhay araw-araw. But if there is one battle in our life that is so difficult to win and to overcome, kung mayroon man isang laban sa buhay natin sa araw-araw, ang napakahirap pagtagumpayan at napakahirap i-overcome, ito po'y walang iba kundi kasalanan. Alam niyo, minsan yung karamdaman, yung pagsubok, nakakatayo ho tayo eh. Diba? Matatag ho tayo pagdating sa ganitong laban. Pero when it comes to sin, sa flesh, dito ho ang marami sa atin ay hirap na hirap makipaglaban sapagkat ito yung tinatawag nating battle within. Okay? If there is one battle in our life that is so difficult to win and to overcome, it is sin. Why? Because it is our nature and it is a battle between our flesh and the spirit. So this morning po, ang mensahe po na ating pong pag-aaralan ay ating pong pinagagatang victory over sin. Mahirap paglabanan, pero tingnan natin kung paano po natin pagtatagumpayan. Hindi po sa ating mga sarili sapagkat wala pong sino man ang may kakayanan sa atin na magtagumpay sa kasalanan. So pag-aralan po natin how to live victoriously over sin. Paano nga ho ba tayo mamumuhay ng matagumpay laban sa kasalanan? Meron pong 4 na bagay according sa Romans chapter 6 na atin pong unti-unting pag-aaralan sa umagang ito kung paano po natin pagtatagumpayan ang kasalanan sa ating buhay araw-araw. Always remember, hindi po tayo makasalanan na. Wala na po tayo dyan, tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Okay, hindi ko sinasabi na makasalanan pa tayo, hindi na po tayo po ay inalis na ng Diyos sa kasalanan. Pero minsan, hindi lang actually minsan, sa aminin natin sa hindi, still ang kasalanan ay namumuhay pa rin sa atin. Ang pinakamahalaga lang ay hindi ito magtagumpay sa ating mga buhay. Kasi hindi pa ho tayo perfecto. Mawawala po lang ang kasalanan pag tayo ay nasa piling na ng Panginoon. So hanggat nandito tayo sa mundo, andoon yung malaking possibility na tayo pong lahat ay magkasala. That is why, ang Biblia po ay nagtuturo ng ilang mga kaparaanan kung paano po natin pagtatagumpayan ang kasalanan. Sabi ko, ang Kristiyano nagkakasala. Okay, totoo po yun.
Pero ang hindi gusto ng Panginoon ay ang patuloy tayong mamuhay sa kasalanan. When we say nagkakasala, ito yung weakness natin as a human kasi limited tayo bilang tao. Pero yung namumuhay ka sa kasalanan, ibig sabihin, hindi ka umalis sa kasalanan. Nandun ka pa rin. Yun yung namumuhay sa kasalanan. Yung nagkakasala ka, it's a nature bilang isang tao. Do you get my point? Hoping po. So, ang unang bagay po, how to live victoriously over sin, number 1, is we have to understand the essence of God's grace. Para makapamuhay ho tayo victoriously over sin, ang unang bagay na dapat mong maunawaan ay yung pinaka-essence ng kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Grace. Ang gamit ko sa Tagalog yan ay kagandahang loob. O sa iba ay biyaya ng Diyos. Kailangan maunawaan mo yung biyaya, yung grasya, yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. What is grace? Ang sabi, grace is the free and unmerited favor of God. Ang kagandahang loob ng Diyos ay libre. Walang bayad na ibinigay sa atin. When we say unmerited favor, ito ay isang bagay na binigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Isang pabor na matutusin hindi dapat ibigay sa iyo pero binigay niya. Bakit? Ang tawag doon, kagandahang doon. Ang tawag mo doon, biyaya. Tuloy po natin, grace is the free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessing. Okay? Iyan po yung pinakikita ng Romans chapter 5. Alam mo yung Romans chapter 5, bakit dumating si Paul sa ganitong pananalita ng Romans chapter 6? Kasi ang tinalakay niya ng chapter 5, yung pinagdaanan niyang sulat nito, tinalakay niya it's about the grace of God. Kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga niya sabi sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong si Kristo'y mamatay para sa atin, kahit na noong tayo'y mga makasalanan pa. Kahit makasalanan pa tayo, minahal tayo ng Diyos. Kahit makasalanan pa tayo, hindi tayo deserving sa pag-ibig ng Diyos, still binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang tawag po doon, kagandahang loob. Kaya po siya pumasok sa ganitong tema ng kanyang pangungusap para sa mga taga-Roma. Ano rin ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9? Yung verse lang po nilagay ko dyan, hoping na sa ulagan nyo ito kasi napakahalaga po ng verses na ito kasi grace of God. Anong sabi ng Romans 2, 8 to 9? Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, lahat tayo ay naligtas. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang kagandahang loob ng Diyos, ang kaligtasan kinamasa mo at tinapasa mo ay hindi dahil sa kung anumang kabutihan ang ginawa mo. Kahit ka magsimba linggo-linggo at maglakad ka ng paluhod, hindi ito makatutulong para ikaw ay maligtas. Ang kaligtasan, Diyos lang ang magagawa. Iyon ang tawag mo doon, kagandahang loob ng Diyos. Deserving ba tayo sa pag-ibig ni Lord? Hindi po. No one deserves the love of God. Bakit? Ang sabi pa rin ni Pablo, Romans pa rin, 6:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:10, no one is righteous, walang karapat-dapat, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, ikaw at ako, we don't deserve anything from God. Actually, kahit pagpapala, wala ko tayong karapatan sa Diyos. Pero still, napansin mo ba na kahit may pagkukulang ka kay Lord, ang biyaya ng Diyos sa iyo umaako pa rin. Ano yung tawag doon? Kagandahang loob ng Diyos. Kasi kung titingin ng Diyos sa mga pinagagawa natin bilang isang Kristiyano, hindi siya malulugod sa atin. Pero still, out of grace, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya dapat may mga pangalang grace, gawa ko magbait. Kasi yun yung kahulugan ng grace. Diba? Kasi yung anak ko, grace din yun. Ito po kinuha yun. Yun yung aking bunso ay Michael Grace. Ang ibig sabihin po kasi ng Michael ay ano, there is no one like you. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Pag inutungan mo ng grace, walang ibang Diyos maliban sa Kanya na pwede magpakita sa atin ng kagandahan loob.
ipinanganak ko yung bunso ko sa panahon ng kawalan. Alam niyo ba, para lang makalabas ako ng ospital, may taong nagsulisit lang para makalabas ako. Di ba grace ni Lord yun? Diba? Kasi sanay ko akong manganak sa bahay eh. Yung panganay ko at yung pangalawa, sa bahay lang yun. Pagdating si pangatlo, bawal na manganak sa bahay. Eh since 39 na po ako ng manganak sa bunso ko, nag-high blood na ako, doon ako nag-start nagkaroon ng high blood. That is why kailangan mong, from simple clinic na nagpapacheck up ako na walang bayad kasi ministry yun. Kailangan mo isugod kasi nag-high blood ka. Tapos wala kang pera. Grace pa rin, Lord. Diba? At least hindi ako mukhang walang pera. Hindi naman halata. Huwag nyo lang tatanungin. Ang tawag po doon, grace. Okay? Para hindi po tayo malayo, babalik po natin. Ang Romans chapter 6, ipinakikita ni Pablo na dahil may kagandahang loob ang Diyos, ano ngayon ang magiging pagtanaw mo? Dapat maunawaan mo ano yung essence ng grace ng Panginoon na ibinigay sa iyo at ibinigay sa akin. Willing po ba kayo hanggang alas 12, tatapusin po natin ito. Eh, minsan maganda ho yung teaching. Kasi medyo nawala ho yung Bible study natin mula nung nagkaroon ng quarantine. Gagantihan ko po kayo kasi 7 buwan na po walang Bible study. Okay. Ang Romans chapter 6, ganito ngayon. Nakukuha niyo yung punto ng grace. Kasi kailangan unawain nyo. Pag hindi nyo naunawaan, hindi nyo mauunawaan itong tinutukoy ni Pablo sa Romans chapter 6. Ito ngayon ang sabi niya. Verses 1 to 4. Paki-flash na po. Ayan na pala. Basa niyo po ba? Yan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Mabait si Lord, okay lang yan. Di pag nagkasala, humingi ng sorry kay Lord. Okay lang yan. Diba? Sabi ni Pablo, kung nauunawaan mo lang ang kagandahang loob ng Diyos, sabi niya, patuloy ka bang magkakasala? Parang ganito lang po, ilagay natin sa isang punto na nakagawa ka ng isang malaking kasalanan sa tao. Halimbawa, pinagtiwalaan ka, ninakawan mo. Okay, halimbawa lang po ninakawan mo. And then still sa kabila ng ginawa mo, ito yung tao. Sabi niya sa'yo, kahit hindi ka humingi ng tawad, sige, pinapatawad na kita. Okay na tayo ulit. Diba? Parang ganun si Lord eh. Sabi ni Lord, kahit na lang makasalanan pa tayo, ibinigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Kukuha niyo po yung punto ha. Hanggang alas 12 po tayo, mag-inaw naman ho ngayon, okay lang po yan. Okay. Sabi ng taong to, sige, okay na tayo. Pinapatawad na kita. Kahit gano'ng kalaki yung inutang mo sa akin, okay na tayo. So, ikaw, bilang ginawaan ng malaking pabor, di ba yung iba nga, simpleng bagay, nagdedemandahan. Pero ikaw, pinatawad ka, kahit hindi ka pa nahingi ng tawad, okay na tayo. Ano ngayon ang magiging ganti mo? Gagawan mo ng paraan para yung kagandahang loob nitong taong ito masuklian. Gagawan mo ng paraan na yung tiwala niya na kung tutuusin dapat wala na pero binalik niya sa iyo. Pagsisikapan mo na maibalik ang tiwala ng taong ito. Pipilitin mo na hindi mo na siya pagnanakawan ulit. Bakit? Kasi napakabait niya para gawin ko siya ng masama. Alam niyo sa tao, minsan kaya patuloy mo siyang pinakikasamahan kasi ang bait. Sa kabila ng lahat, ang bait kasi, ang sarap pakisamahan, di ba? Ito ngayon si Lord. Nung makasalanan pa tayo, pinatawad tayo ni Lord. Kung nauunawaan mo yung pinaka-essence ng grace, kagandahang loob at biyaya ng Diyos sa iyo, sabi ni Pablo, patuloy ka bang magkakasala? Ang taong patuloy na nagkakasala, ang totoo niyan, hindi niya talaga nakukuha yung essence ng God's grace. Nakuha niyo ba? Pwede na po natin tapusin sa wala, no? Yun lang eh. Doon pa lang. Sabi ni Pablo, tuloy po natin. Kasi kung makikita mo yung biyaya ng Diyos, mamumuhay ka victoriously over sin. Sabihin mo sa sarili mo na namatay si Kristo dahil sa kasalanan ko. Kaya yung ginawa niya kagandahang loob para sa akin, hindi ko sasayangin. Kung sa tao ayaw mong sayangin yung kagandahang loob niya, ano pa ang kagandahang loob ng Diyos? Minsan ho kasi, sa totoo lang, ang Kristiyano, sobra sa biyaya.
Sobra sa grasya. Laging tinitingnan na mabait naman si Lord. That is why walang pagbabagong ginagawa sa buhay. That is why okay na ako kasi mabait naman si Lord. Nauunawaan naman ako ni Lord. Pero ikaw, nauunawaan mo ba yung kagandahang loob ng Diyos? Kasi kung naiintindihan mo ang kagandahang loob ng Diyos, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Balik po natin, verse 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Ulit ko, patuloy ba tayo magkakasala o bang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Ang isang taong nakakaunawa ng essence ng God's grace, hindi na mamumuhay sa kasalanan. And that is why you will become a victorious over sin. Magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay dahil sa sarili mo. Magtatagumpay ka kasi iisipin mo. Napaka-yaman ng habag ng Diyos na pinadama sa akin para mag-fail pa rin ako. Minsan kasi ang Kristiyano, sabi nga natin, ang Kristiyano, ang pinaka-nakakaalam ng katotohanan. Minsan nga sabi natin, yung mga ibang Kristiyano, yung ibang mga relihiyon, mga kulto, mga mali ang pananampalataya. Pero yung mga tinatawag po natin mali ang pananampalataya, sila yung devoted sa pananampalataya nila. Pero yung mga Kristiyano, sumobra mo sa laya at sumobra sa biyaya. So, okay lang yan na hindi umatin. Okay lang yan na mali. Ay, subukan niyo po sa ibang simbahan pag late kayo, sasarado yung simbahan. Hindi kayo makakapasok. Pero pinipilit nila. Kung kailangan mag-leave. Pero sabi natin, mali yung pananampalataya na meron sila. Pero ikaw na nasa tamang pananampalataya na sinasabi mo, anong katulad mo? Naiintindihan mo ni Lord. Alam yung tawag doon minsan, hindi na grace eh. Yung grace kasi ng Panginoon, nagiging disgrace. Yung grasya, nagiging disgrasya. Bakit? Abuso ho ang maraming mananampalataya. Palagi na lang iniisip na alam na ni Lord yun. Alam ni Lord yung laman ng puso ko? Oo nga. Ano nga ba ang laman ng puso mo? Kasi yung laman ng puso lalabas sa buhay. Lalabas sa lifestyle. Minsan ho, ang Kristiyano, aminin mat natin, hindi abusado po tayo sa biyaya ng Diyos. Pag sa atin, pwede natin hindi priority si Lord kasi okay naman si Lord, naiintindihan naman niya ako. Pero ang tanong, ikaw ba naiintindihan mo ang kagandahang loob ng Diyos para sa iyo? Hindi naman ho ako nagsasabi niya, kaya minsan huwag mo kayo magtatampo. Sinasabi ko lang kung ano sinasabi ng Biblia para sa atin. Kapag ito ho ang katotohanan. Huwag mo tayong masyadong abuso. Yung kalayaan ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi binigay sa atin para muli tayong magkasala. Okay? Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 13. You, my brothers and sisters, were called to be free. Okay? Tayo po ay tinawag at pinalaya. But, ito po sabi ni Pablo, do not use your freedom to indulge the flesh. Okay. Tayong lahat ay pinalaya, ngunit huwag nating gamitin ang ating kalayaan para sundin ang ating laman. When we say flesh, sa Bible po, ito ay sinful nature. Ito po ay kasalanan. Huwag mong gamitin ang kalayaan. Pinalaya ka hindi para muling magkasala. Ngayon, kung nasa kasalanan ka pa rin, ang totoo yan, hindi ka talaga nakalaya. Nandun ka pa rin. Ang totoong pinalaya, nagiging malaya sa kasalanan. Huwag mong bigyan ng katwiran ng sarili mo. Minsan mo kasi hindi na-justify natin ang sarili mo. Sasabihin lang natin, sige na, uunawaan naman ni Lord. Alam na ni Lord yung ginagawa ko. Nagkahabag-habag ka kung alam mong nasa kasalanan ka at alam mong hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, pero still, ginagawa mo pa rin. Oo, ang Diyos ay mahabagin. Puno ng biyaya at kagandahang loob ang Diyos, hindi po natin yan pagkakaroon. Pero huwag mong kalilimutan, ang Diyos din natin ay makatao. Still, gagawin pa rin niya ang karapat-dapat para sa iyo at para sa akin. Walang sino man sa atin ang pwedeng maghatol ng nilalaman ng puso, totoo yan. Tanging ang Diyos lang.
You want to live a victorious life over sin. Ang una mong dapat gawin, you have to understand the essence, the true essence of God's grace. Only by grace, sa biyaya lamang ng Panginoon, kaya ikaw at ako ngayon, naririnig. So, unawain natin yan. Pag naintindihan mo yan, naniniwala ko dito pa lang sa number 1, tagumpay na tayo. Magtatagumpay tayo araw-araw kasi palagi kang babalik na doy. Namatay ka na sa kasalanan ko. Hindi ko nahahayaan na mamatay ka pa ulit dahil nagkakasala pa rin ako sa harapan mo. Pangalawang bagay on how to live victoriously over sin is be united with Christ's death and life. Okay? Kailangan po tayo ay makaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang buhay at muling pagkabuhay. Itutuloy po natin ang Romans chapter 6 verses 5 to 10. So yung iba ho ay nilalangkawan ko na lang para ho hindi tayo abutin ng alas 12. 11:30 lang po. Okay, tingnan po natin. So para po tayo ay makapamuhay victoriously over sin, we have to be united with Christ's death and life. Kailangan maging kaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang buhay. Transformation in our life begins by knowing who we are in Christ. Okay? So magkakaroon lang po ng pagbabago ang buhay natin, ng transformation ang buhay natin pagka nag-umpisang makilala mo si Kristo at makita mo si Kristo sa buhay mo, kung paano siya patuloy na kikilos. Sabi nga natin, kung bakit tayo naging karapat-dapat sa harap ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Kung babalikan po natin yung reflection ng tao nang una silang magkasala. Sabi nga ng Biblia, nung una hindi naman nila alam na sila'y nakahubad. Ever since naman nakahubad sila. Hindi dahil sa hindi nila nakikita nakahubad sila. Okay yun. Nakikita nila yun, pero wala silang consciousness na mali siya o kasalanan sa kanilang kalagayan. Pero mula nang sila ho ay magkasala, doon nila na-realize na nakahubad pala sila at sila ho ay nagkaroon ng kahihiyan sa harap ng Panginoon. Ayaw nilang humarap sa doon sapagkat sila ay nakahubad. Iyan po ay nagre-reflect ng ating kalagayan. Tayo po ay kahiya-hiya sa harap ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. So hindi tayo literal na nakahubad, pero hubad tayo sa harap ng Panginoon. Merong shame, merong kahihiyan sa harap ng Panginoon. Ano ginawa ng Diyos? Dahil mabait si Lord. Kung babasahin niyo po ang Genesis, ang ginawa ni Lord, binihisan sila. Ang Diyos mismo ang gumawa ng damit para sa kanila at binihisan sila. So andun yung grace yung kagandahan daw ng Diyos, anduman, binalutan pa rin sila para mawala yung kahihiyan nila sa isa't isa na sila ay nakahubad. Saka sila pinalabas ng kaidin. So always remember, mayaman ang biyaya ng Diyos, pero may kasunod. Okay? May kasunod. Dahil pasaway, kailangan danasin mo ito. Ito yung suffering. Ito yung consequence ng kasalanan. Ikaw at ako sa harap ng Panginoon, hindi tayo kalugod-lugod, hindi tayo katanggap-tanggap. Meron tayong kahihiyan. Pero alam niyo ginawa, bakit tayo katanggap-tanggap at malakas ang loob natin humarap sa Diyos ngayon? Kasi yung dugo ni Kristo, ibinihi sa iyo, ibinihi sa akin. Yung kanyang kabanalan at katwiran, ibinalot niya sa iyo at sa akin. That is why nakakaharap tayo sa Diyos. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil nakikita niya ang dugo, katwiran at kabanalan ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya po tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. Gising pa po ba kayo? Parang hindi na po, parang ayaw nyo ng Bible study, no? Pero alam niyo, minsan mas masarap kung nilay-lilahin ang mga ganitong uri ng salita ng Diyos. Bakit it is pure. Ito yung totoong sinasabi. Yung sinasabi hindi totoo yung mga nagdadaan kong preaching. Kasi pag Bible study talaga nakikita mo yung punto na hindi ka lumalabas at hindi ka lumilihis sa kalooban ng Panginoon. So, nagkaroon ng pagbabago. Pag ikaw po ay nakipag-isa na kay Kristo, sabi nga, 2 Corinthians 5:17.
Siguro naman alam yun. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Sabi ko nga. Ha? Ano sinasabi nun? Ha? For anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Wala na yung dati. Namatay na yung dating ikaw. Ang ipinamumuhay mo ngayon ay ang bagong buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Diba? Galatians 2 verse 20. Hindi ko yan nilalagay yan kasi iyan ang mga particular na mga verses na dapat alam ng mananampalataya. Sapagkat tayo'y namatay ng kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. It is no longer I, but Christ who lives in me. Ang isang tunay na mananampalataya na nananagumpay sa kasalanan, ang lagi niyang iniisip, it is no longer I, but Christ who lives in me. Romans 6, chapter 6, verse 5 na po tayo. Sapagkat kung nakaisa na tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa muling pagkabuhay. Alam natin na ang dating pagkatao, which is yung dating tayo na hindi pa natin kilala si Kristo, ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Okay. Ibig sabihin, dapat nang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung dati mong pagkatao, yung dating desire natin, namatay na. Actually, yung Romans chapter 6, ginagamit ko yan during seminar ng water baptism. Nagpapakita yan na kapag inilubog ka sa tubig, ito ay pagpapakita na ikaw ay namatay at nalibing na. Okay. Pat ikaw ay iniahon, kaya nga po ang baptism ay dapat ay nakalubog, hindi ho winibisikan. Pag pinag-aralan po natin sa Biblia, hindi po wisik ang baptism, kundi lubog. Sapagkat ito, kaya hindi nyo pwedeng ilubog yung baby. Hindi pwedeng bautismohan ng baby, malulunod. Tsaka dapat meron siyang kakayanan na mag-desisyon sa sarili niya na kaya ko ng talikuran at patayin ang dating ako. Ngayon, pag inahon ka, dapat yung dating mong pagkatao, nalibing na. At muli ka nang nabuhay. Pero ang nabubuhay sa'yo, bagamat ikaw pa rin ang dating Pedro by name, pero binigyan ka at binihisan ka ng Diyos ng dating pagkatao, si Kristo na ang nakikita sa iyo at sa akin. Nakikita ba ng tao si Kristo? Hindi. Pero sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko, makikilala ng tao kung sino si Kristo. Kamusta po tayo mga kapatid? It is no longer I. So dapat hindi na tayo. Sabi ng verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, ang isang tao makakapamuhay at victoriously over sin kapag siya'y nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo at nabuhay na kasama ni Kristo. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang si Kristo ay mamatay, namatay siyang minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. So dapat ang bawat isa sa atin, upang makapagtagumpay tayo victoriously, lagi nating iisipin, nakaisa na ako ni Kristo sa kanyang kamatayan. Namatay siya dahil sa kasalanan ko, kaya nung tinanggap ko siya yung kasalanan ko, namatay na rin ako para dyan. Kaya hindi na ho ako ang muling mabubuhay sa sarili ko. Diba? Nakakatakot po pag nakakita ka ng patay na naglalakad, nabubuhay. Sino ho sa inyo gusto makasalubong ng alam mo patay na pero ito nasa harap mo? Di ba matatakot ka? Hindi ko pang karaniwan yung alam mong patay at inilibig tapos bigla mong nakasalubong. Pero minsan ganoon po tayo.
Pinatay na natin yung ating sarili kasama ni Kristo, pero later on nakita na, parang nakasama kita kahapon. Parang ka-charming kita kahapon. Dapat matakot ka kapag yung patay na buhay. Dapat mamatay na tayo sa ating dating pagkatao. Ulitin ko, we are not perfect. We still fail. Because we are human, we have limitations. And God knows, alam ng Panginoon yung mga bagay na yan. Hindi naman ini-expect ni Lord na maging perfect yung ating pamumuhay. But God is expecting us na everyday lumalago po tayo. Na everyday nakikita sa atin yung pagbabago. Hindi po instant at hindi tayo magiging perfect kahit kailan, kahit ako. Laging may failure, laging may limitations. Alam niya ng Lord. Pero still nakikita ng Panginoon. Ang gustong makita ng Panginoon ay yung paglayo natin sa kasalanan. Sapagkat ito po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo ay patuloy na hindi lumalago sa ating buhay pananampalataya. Pangatlong bagay po. Yan. Ano ito hanggang 25? Okay. How to overcome sin sa ating buhay po. How to victoriously over sin. Number 3 is live in Christ and for Christ. So dapat ngayon, para makapamuhay tayo, mamumuhay ako kay Kristo at para kay Kristo lamang. Nabubuhay ka ngayon para hindi na para sa sarili mo, kundi para kay Kristo lamang. Verse 11. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dadapot buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Katulad nga na sinabi ko kanina ng Galatians 2:20, it is no longer I, but Christ who lives in me. So we must know who we are in Christ and what we have received in Him. So alam natin na dahil kay Kristo, naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. So dapat lagi natin tinatanaw yan. Lagi nating makikita na dapat si Kristo na ang namumuna sa akin. Si Kristo na ang namumuhay para sa akin. Mabubuhay ako hindi na para sa aking sarili, kundi para kay Kristo. Okay. Hindi ko naman po sinabing 24 hours, 7 days a week po kayong pumunta sa church. Ang tunay na buhay pananampalataya wala po sa loob ng church. Kasi pag nasa loob po tayo ng church, ang babait natin. Tingnan niyo mga itsura niyo, di ba? Ang bait niyo. At ang bait ko rin pag nasa church ako. Pero kamusta po tayo paglabas ng church? Ito po ang tunay na pamumuhay Christian. Dito makikita kung tayo ba ay nabubuhay talaga kay Kristo at para kay Kristo. Okay? So hindi naman po pwedeng hindi ka na maghanap buhay. Hindi ka na mag-aral. No. Kailangan mo mabuhay kasi nandito ka pa sa mundo. Hindi ka naman pwedeng magpasing habang panahon. Kailangan mong mabuhay. May pamilya ka rin bubuhayin. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin na mamuhay ka para kay Kristo kahit anong kalagayan mo sa buhay, kahit saan ka dalhin ng Panginoon yung iyong mga paa. Nasa dagat ka man o nasa himpapawid ka, saan ka man dalhin, kailangan nakikita sa'yo si Kristo. Kailangan napapatunayan mo na ikaw ay nabubuhay na para kay Kristo. Ang marami po kasi sa atin, kabataan man, mga nanay man, mga tatay man, Kristiyano lang pagkalinggo ng umaga. Pero kamusta po tayo pagdating natin sa mga bahay natin? Pero tayo mga kasero kasi minsan, tayo mismo nagsisilipan. Hindi po nagalit sa'yo, yung sabihin nagkasala na yung nagalit sa'yo. Tingnan mo rin, bakit ba siya nagalit sa'yo? Diba? Masama na bang sumigaw pagka nagagalit? Diba, minsan kasi bilang human, pag nagagalit ka at kilimti mo naman siyempre, nasabog ang dibdib mo, magkakasakit ka. Kailangan mo i-release. Pero make sure na pag release mo ng galit, hindi ka magkakasala. Kung kailangan mo sumigaw ka, ikaw naman ang nakakarinig ko, ikaw naman ay mananampalataya, unawain mo bakit ba siya nagagalit. At kung kailangan ikaw muna tumahimik, hayaan mo siya mag-release. Oh, kung ayaw mong i-release sa tao, hindi kunin mo yung mga plato nyo, ihagis mo lahat. Basagin mo lahat. Okay lang yan.
Palitan mo na lang pagkatapos. At least na-release yung galit. Kasi piling minsan ng iba ng kapitbahay at Christian, uy, o yan, o nagagalit ka na. O, kasi simba mo lang, kakahawak mo na ng Bible, kape praise the Lord mo lang, nagalit ka na kagad. Minsan mo kasi ganun tayo ginajudge ng mga kasama natin sa bahay. Na para bagang pag may hawak ka ng Bible, akala nila hindi ka na magkakasala. Akala nila, pagka may hawak ka ng Bible, kahit mura-murahin ka nila, hindi ka na iiyak. Iyon yung tingin nila eh. Diba? Kaya minsan yung tao ayaw magdala ng Bible eh. Buti na lang ngayon mga Bible nasa cellphone. Noong araw, nakikita ko, nung bata pa ako, yung mga umaattend ng Bible, binabalot mabuti para hindi makita ng kapitbahay. Na may dala siyang Bible. Ang mga Bible pa naman nung araw, eh, pakapalan talaga. Eh kasi, hindi pa naman uso yung mga bag nung araw sa mga nanay. Yung iba, fishnet lang. Diba? Kayo na naman nagkaroon ng mga Louis Vuitton na bag. Nahihiya sila. Kasi yung mga tao sa labas, pagka point again ka, akala nila, anghel ka na kahit galit-galitin ka nila, hindi ka magagalit. Tapos pag nagalit ka, oh ayan, born again yan. Tingnan mo ha. Born again yan. Kristiyano yan. Yan. Ano ang pinupunto ko? Wala na. Ang pinupunto ko ganito. Pag sinabing ikaw ay nabubuhay na para kay Kristo, hindi ko sinabing wala ka ng ibang gagawin. Minsan mo, ayusin natin ang pag-iisip. Mag-resign na ako, magsaserve ako kay Lord, hindi na ako magtatrabaho. Tapos pag nagutom yung anak, ano? Kung hindi ka talaga tinatawag ng Diyos para maglingkod, full-time, huwag mong pilitin. Dahil lang tinulak ng puso at ng isip. Kasi pag nagutom yung anak mo, sisisihin ka niyan, pati ang Diyos sisisihin niya. Kasi ang totoong tinawag ng Panginoon, hindi naman talaga ginugutom at hindi naman talaga pinagkukulang. Hindi ho ang pagpapastor at ang unahan ng pulpitong ito lang ang ministeryo natin sa buhay. Ang totoong ministeryo nasa pamilya. Ang totoong ministeryo nasa eskwelahan, nasa trabaho. Iyon ang totoong ministry. So, huwag mong isipin na nag-ministry lang itong mga nasa harapan mo. Ang sinasabi ng Panginoon, kahit nasaan ka nandoon, dapat nakikita sa iyo si Kristo. Ang tunay na buhay Kristiyano, wala ho sa loob. Kasi kung nandito lang ho sa loob ang tunay na buhay Kristiyano, walang maliligtas sa labas. Kailangan po natin lumabas. Kailangan makita ng kapitbahay mo na Kristiyano ka talaga. May difference tayo sa buhay ng iba. Pang-apat po, at ang totoo ko, panghuli na ho ito. Ang pang-apat at panghuli, and how to live victoriously over sin. We have to resist sin and sin-provoking circumstances. Okay, kailangan po nating labanan ang kasalanan. Okay? Kailangan po nating layuan ang tukso. Okay, huwag minsan o kakatahin nyo, o tukso, layuan mo. O hindi mo siya lalayo sa iyo. Bakit? Trabaho niya yun. Sabi ng temptation, pasensya ka na bro. Trabaho lang. Walang personalan. Kailangan, para makapabuhay ka, labanan mo ang kasalanan. At yung mga bagay na magdadala sa iyo sa kasalanan. Okay. Verse 12 to 14 na po tayo. Huwag ninyong paghaliin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Ang sinasabi rito, yung kasalanan pinatawad na sa atin ng Panginoon na dapat wala ka na, talagang may tendency na minsan matukso ka. So huwag mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na alam mo mag-fail ka. Kung alam mo ito ang weakness mo, kusa ka ng lumayo. Huwag mong ilagay at tuksuhin ang sarili mo para magkasala ka ulit. Kung sa tingin mo, ang magdadala sa'yo kaya ka nagkakasala palagi pag nakakabasa ka ng Facebook, yung mga masisipag mag-scroll ng kung ano-anong, ay alam niyo, minsan ako ayoko na magpipindot ng mga link. Minsan mga news lang babasahin mo. May iba na ako nababasa.
Kasi ang daming ads doon, pag pinindot mo na pinindot ko, ano na lumalabas. Kung kailangan hindi na mag-cellphone para hindi magkasala, hindi mag-cellphone, hindi ka naman mamamatay, pinanganak ka naman, wala ka naman cellphone, buhay ka eh. Kaya sabi nga natin, ang cellphone daw ngayon kasi necessity na. Pero yung necessity na yun, hindi naman sinabing iyon na yung buhay mo. Mula umaga hanggang gabi, hanggang matutulog ka, iyon pa din. Iyan po ay ginamit for maaring research, for communication, pero kung marami mo sa atin ang Facebook, ang cellphone ay ginawang bisyo. Ano po bang sinabing bisyo? Ang isang bisyo po, isang bagay na hindi ka na mabubuhay pag wala siya. Hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagiinom ng alak, hindi ka nagsusugal. Ano ang bisyo mo ngayon? Sana nga, necessity yung paggagamit ko ng cellphone at hindi mo bisyo. Bisyo na yan. I am not against sa cellphone kasi nagsa-cellphone din ako. I am not against sa Facebook kasi nagpa-Facebook din ako. Social media, kailangan natin yan. Actually, noon ayoko talaga ng ganyan. Pero mula nag-ministry ako, pinilit kong maka-cope up. Hindi nga ako marunong pamindot ng cellphone noong araw. Nagka-Facebook ako kasi gumawa ng yung anak ko, pero hindi ko alam kung paano siya gamitin. Pero pinag-aralan ko lahat ng bagay. Bakit? Para hindi ako maloko ng kabataan. Para kung yung ano yung mga terms nila, hindi ako out of place. Kasi minsan may mga terms sila mga nanay, hindi nyo na alam kung ano pinagsasabi. Kaya kahit mag-code sila, alam ko kasi nasusundan ko sila. Mamaya a-unfriend po nila ako. Huwag niyo pong gawing bisyo. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang bagay na alam mo magkakasala ka. O, pinalaya ka na ni Lord sa inuman. Ito ka, punta ka sa birthday. Pre, punta ka sa birthday. Sige, pre, punta ako. Maya. Pre, isang shot lang. Hindi, boy, lagi na ako. Isa lang. Sige na nga, isa lang naman. Pinalaya ka na ni Lord sa pagsusugad. Hindi ka na nagsusugad, doon mo sa likod. Ay, basta. Tapos pag nakita ni Pastor, hindi alam ko saan papasok eh. Di malaman kung anong mesa ang lulusutin. Meron nung mga palang mukha na kayo pasahe-hay. Pero hindi, huwag mo kayo sa akin mahiya. Tao ako, wala akong pakialam sa inyo. Magsugal kayo hindi. Basta sinabi ko sa inyo kalooban ng Diyos, pananagutan mo na kung gagawin mo hindi. Huwag ka sa akin mahiya. Yung tipong pag nakita kita, sigarilyo itatapon mo, huwag ka sa akin mahiya. Baka pagtago ka sa akin, gamos na kay Lord. Kung alam mong magkakasala ka sa isang sitwasyon, huwag mong ilagay ang sarili mo dyan. Bakit nga mo ba ako tamad umattend ng mga reunion ng mga eskwelahan kahit sunduin ako minsan sa bahay? Kasi alam ko naman mangyayari eh. It's either magpayabangan sila or mag-inuman sila. Eh, ano gagawin mo? Isang beses, napilit talaga ako. Ano yung ginawa ko? Hindi ko yung mga anak niya, sige mag-inuman kayo yung mga anak niya dito. Kausap ko mga anak nila. Tapos maya-maya, sabi ko kayo naman eh, sunod kayo rito. Pwede naging family outing yung reunion. Diba? Huwag mo ilagay ang sarili mo sa isang bagay na alam mo, babagsak ka. Huwag mo sabihin may Holy Spirit ka, okay nga kung may Holy Spirit, wala nang problema. Ang tanong, kaya mo ba? Hindi ko sinabi huwag kayo pumunta ng birthday. Ang isang Kristiyano, hindi mo masamang maghanda. Okay? Ang sabihin niyo, sabi ni Pastora, masama. No. Lalo na hindi niyo ako pupuntahin, nakagahan po ako. Mga nag-birthday dyan, hindi pinapaalam sa akin, tapos pinupost sa Facebook. Siyempre, magagalit ako, di ba? Hindi ako invited. pag hindi ako invited, huwag kayo magpo-post o kayo i-accept niyo ako. Diba? Hindi ko sinabi huwag kayo maghanda. Pero ang sinasabi ko, make sure lang na ang handaan makakapagbigay pa rin ng glorify kay Lord. Na Lord, kaya ako naghahanda kasi nagpapasalamat ako sa biyaya ng palibagong buhay. Bakit nga hindi mo siya celebrate? Bawat araw,
Biyayang galing sa Diyos. May mga pananampalataya kasi bawal ang birthday. Bawal ang binya, bawal lahat. Sabi, wala ka pa naman sa langit, nandito ka pa. Okay lang yan. Huwag lang ang celebration, Kristiyano ka na hanggang ngayon, kasama mo pa si NP. Ha? Hindi pa sorry, hindi mo kami mag-iinom, sila lang, binili ko lang to para sa kanila. Tinuruan mo pa sila. Diba? Wala. Kailangan natin matutong manindigan sa ating mga pananampalataya. You have to resist sin and sin-provoking circumstances. Verse 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Any part, anumang bahagi ng katawan natin, huwag nating ipailalim bilang kasangkapan ng kasamaan o kasalanan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Ang pag-o-offer ng buhay sa Diyos hindi buong kalahati. Buong pagkatao. Kaya ako lagi, every time na nagpe-pray ako, sinasabi ko, Lord, tulungan mo po akong mamuhay sa kalooban mo yung kabuuan ng aking pagkatao. When we see buong pagkatao, buong puso, buong isip, buong lakas, lahat ng meron ka, kaya na yan. Marami ho kasi sa atin, katawan lang ang binibigay kay Kristo. Hindi kasama ang puso. Hindi kasama ang isip, hindi kasama ang lakas. At least nandito po kayo pag Sunday morning. Pag nag-offer ng buhay sa Diyos, buong pagkatao. Kaya nga sinabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ano po tinatalakay niya? Kabuuan ng pagkatao ng bawat isa sa atin. Spiritual, intellectual, mental, physical, lahat po yan sakop ng pagmamahal sa Diyos. Kung mahal mo ang Panginoon, you will resist sin and sin-provoking circumstances. Sapagkat alam mo sa buhay mo na walang ibang pwedeng makasakit ng kanyang damdamin maliban sa kasalanan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. We are all under by God's grace. Sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, wala po tayong lahat. So to live a victorious sin and sin-provoking circumstances, labanan mo ang kasalanan. Labanan mo rin yung mga sitwasyon, iwasan mo yung mga sitwasyon at pangyayari sa buhay na alam mo pwede kang mag-fail. Huwag mong subukin ang sarili mo kung hanggang saan mo kaya. Ang kasalanan po, yung human nature, yung sinful nature, pinakamahirap na kalaban sa buhay natin. Madaling magtagumpay sa pagsubok. Madaling magtagumpay sa lahat ng mga bagay, pero pag-usapang kasalanan at ng ating laman, napakahirap mamuhay. Pero there is nothing impossible with God. Walang imposible sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na kaya natin mamuhay sa loob ng isang araw na hindi nagkakasala sa Diyos? Tingin niyo ba kaya? Kaya po. Possible po. Kung nakaya ng isang araw, pwedeng dagdagan ng pangalawa. Kung nakaya ng pangalawa, pwedeng dagdagan ng pangatlo hanggang sa dumating at humarap tayo sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat napakabuti mo. Lord, salamat sapagkat kung tatanawin po namin ang kagandahang loob mo sa amin, O Diyos. Mawawalan kami ng dahilan para bumalik sa kasalanan. Mawawalan kami ng dahilan kung bakit hindi na namin kailangan maglingkod sa iyo. Kung tatanawin namin yung kagandahang loob mo, Panginoon, if we truly understand the essence of your grace, O God, alam mo, Diyos, walang isa man sa amin ang makapagdadahilan
na hindi ka namin mahalin ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. Lord, salamat. Sabagat mula sa dati naming kalagayan, kami ay iniahon mo. Hindi mo lang kami pinatawad. Hindi mo lang, Panginoon, kami binigyan ng buhay, kundi patuloy mong inaayos ang aming mga buhay, O Diyos. Lord, salamat sapagkat nakilala namin ang Diyos ng mga tagumpay. At ngayong oras na ito, Diyos, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa ilalim ng iyong kahabagan. Kung mayroon man sa amin, O Diyos, mula sa akin hanggang sa bawat nakikinig ngayong umaga, ang hanggang ngayon hindi pa namumuhay sa iyong kalooban, na hanggang ngayon, Panginoon, hindi pa rin binibigyan ng halaga at hindi pa rin inuunawa ang kagandahang loob mo sa amin, O Diyos. Lord, patawarin mo po kami. We take your grace for granted many times of our lives, O God. At narito po kami ngayon. Lumuluhod po kami sa iyong harapan, O Diyos. Kami na pinalaya mo at inahon mo na sa kasalanan, O Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na kami ay magkaroon ng pagkaunawa sa iyong kagandahang loob, para magtulak sa amin na kami ay mamuhay victoriously. Help us, O God, to live victoriously. Help us, O God, na patuloy, Panginoon, ang tagumpay sa aming pamumuhay Kristiyano makanta namin sa araw-araw, sa tulong at sa iyong biyaya. From now on, O God, masabi namin sa aming sarili, it is no longer I, but Christ who lives in me. Help us na totoong ang buo naming pagkatao maialay namin sa iyo. Pag-ingatan mo po, Panginoon, ang aming buhay pananampalataya. Hawakan mo, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Palakasin mo kami mula rito, Panginoon. Papagtagumpayin mo kami sa temptations araw-araw, na maaari magdala sa amin sa kasalanan, O Diyos. Bagkos, O Lord, hayaan mo kami ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Karapat-dapat sa iyo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, ibinabalik po sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggap ng basbas at biyaya, Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa Kanya ng walang kapintasan. Sa isang Diyos at tagapagligtas sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tanggapin ng bawat isa ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang kasaganaan, ang kanyang kagalingan at himala. Nawa ang presensya ng Diyos at kapagkilos ng Santong Espiritu ay sumaatin lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng ating Panginoon.